Magpadayon ta mga igsoon sa pagtuon sa the book of Psalms. Di ka 122 na ni nga series nato sa the book of Psalms. And we are now in Psalm 81. Let's all stand, magpray ta. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given to us. I pray that you will bless us, dear Father, with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message according to your will. And please allow me also, Lord, to deliver your message according to your guidance and according to your will, O God. Please allow us, O Lord, to rely on your power. And I pray, dear God, that you will help us to honor you today as we listen. And please prepare our hearts, O God, for your message. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. All right, Psalm 81. This psalm is not just historical. It's deeply personal. It speaks to every believer who has ever heard God's voice and, yan ang problema, hesitated. Who has tasted His goodness, yet wondered. Nakatilaw na unta sa kanindot sa Ginoo, pero wa man ipadayon. Ang mga Israelites, mga igsoon, nga gisgutan diri sa the book of Psalms, chapter 81, mao'y girescue sa Ginoo gikan sa Egypt, mga igsoon, o gipagitaan sa Ginoo daghan kayo nga mga miracles. Sugod pa dito sa Egypt, mga igsoon, nga naghatag ang Ginoo og plagues in order nga i-release sila ni Pharaoh. Hangtod na nga nakagawas na sila. Hangtod na nga niabot na sila sa ilang pagsupak na instead mo follow sila sa guidance sa Ginoo ngadto straight good ngadto sa promised land, they choose to wander in the wilderness. Bisan sa wilderness, mga igsoon, ang Ginoo ga-provide. Ang Ginoo nagpakita og milagro. Ang Ginoo nagpakita sa iyang gugma. But despite of all of those things that God did to them, nagpadayon gihapon sila sa ilang pabadlong. Is it sounds familiar sa atong pagkakristohanon karon? So I do believe, mga igsoon, whatsoever things happened before, we can take important lesson para ma-apply na to sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon, mga igsoon. The title of this message is The Cost of Ignoring God's Voice. This is part number 1. The cost of ignoring God's voice. Karong panahon na, dagko kay ning problema sa mga kasimbahanan, kay ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan, mura na lang siya og kanabitang ordinary. Ordinary na lang kaayo. Sa panahon sa Old Testament, sa diyang mutingog na ang Ginoo, yukbo sila tanan. Di ba? Karon sa church age, mga igsoon, mo yukbo magyapon, pero dili man yukbo nga ni honor sa Ginoo. Niyukbo man kay giduka. Lahi na nga pagyukbo ba? When God speaks to His people, it is very important for His people to listen. Nga naman, instruction man na. Badlong man na. Importante man na nga i-receive nato, mga igsoon, para mahimong takdo ni atong kinabuhi sa iyang kabubuton. Now, if we refuse to listen, atong ignore ang pulong sa Ginoo, a lot of bad things that will happen sa atong kinabuhi. So atong sugdan ni mensahe, mga igsoon, og upat ka verses. Sa sunod Sabado atong tiwason og another 4. So this morning, mga igsoon, magsugod ta. Number 1, praise precedes power. Ang paghimaya diha magsugod ang gahom. People wanted to have power, but they don't want to praise. Gusto nila nga mabilong, but they don't want to acknowledge the honor. Ganahan ta mo angkon og panalangin, pero atong isalikway ang provider. Unsa may tawag ana? Wiretapping kung sa kuryente pa. So kana mga wiretapping, mga igsoon, nag-cause na siya danger sa kadaghanan. Nag-enjoy siya kay wa siya bayad, nag-enjoy siya kay wa siya sacrifices nga buhaton. Ang iya lang is
Katurang pirmiro nga nagpabadlong siya, nag-wiretap siya, dito ra ang medyo delikado, but after that, wala siya bill. Pero sa dihang nagka-problema na ang iyang connection dito, magkasunog na mga igsoon, mayo unta, siya rin masunog. Madami man ang uban. Muna may tabos kasimbahanan mga igsoon, they're trying to portray that they are blessed, but the truth is, dili to gikan sa Ginoo. Mura ra ka wiretap ba? Dili gyud ka acknowledged by God. Mo na nga daghan kayong problema ni abot sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Psalm 81, 1-5. Psalm 81, 1-5. Ingon sa Bible, sing aloud unto God, our strength. Make a joyful noise unto the God of Jacob. Sing aloud unto God. Naagi kanang direksyon ang atong pag-awit. It should be for God. Para man unsa ng atong pag-awit. To praise God. Kinsa man na ang Ginoo nga gitudloan ta mga igsoon ni Asaph nga atong kantahan og kusog kaayo. Ingon diri ang atong kusog. He is our strength. Pero tanawa ang mga Kristohanon, way simba-simba, way basa-basag Bible, inya magpakita ng ligon, gyapon ba? Okay, I'm fine. Kumustahon nimo? Ano man kay simba-simba, brad? Kumusta naman ka? Okay ra kaayo, brad, oy. Mga igsoon, kung tinuod ka nga Kristohanon, unya dili nindot imong relasyon sa imong maker, dili nindot ang imong relasyon sa imong Savior, dili nindot ang relasyon nimo sa pulong sa Ginoo, miyon day ka nga nindot man pastor, wala ka kakita. O di ba ka makita kay wa man ka sa simbahan. Miyon day ka na iyahay man ta pastor, dili ta iyahay gibutangan ta sa Ginoo og simbahan para diha ta magpundok, diha ta magtinabangay sa paghimaya sa Ginoo. Kung walay kapuslanan ang simbahan, pwede ra ta mabisag asa ta mga kaigsunan, mabuhi ra ta uban sa Ginoo without the church. Nganong iya pa man gyud gitukod ang simbahan? Magbutbuot pud ta. Ayaw pagbuot-buot. Na ay guidance. Ang pulong sa Ginoo is our guide. So, you need to listen. Ingon diri sa Bible mga igsoon, mag-awit ta diha sa Ginoo. It means maghimaya ta diha sa Ginoo. With what? With a joyful noise unto God the God of Jacob. Unsa man ang joyful noise? Ang imong kasing-kasing in tune with God. Kisa may makahatag og joy. Wala may lain makahatag og joy mga igsoon. So meaning, if you cannot sing with joy to the God, your Maker, it means your heart is not right with the Lord. So mo na'y problema, layo ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Ingon verse number 2, take a psalm and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery. Sa wa pagipagunitan ang mga instrument, unsa gipaunag kuha? Psalm. Unsa man ang psalm? Ha? Unsa man ang psalm? Alawiton gikan diin. Gikan sa pulong sa Dios. Amen? Number 3, verse 3. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. So karon wala naman ni gi-cut off naman ni kana new moon usa diha. So naay appointed day nga diin atong himayaon ang Ginoo. So sa dihang wala ka sa lugar nga gi-appoint sa Ginoo para nato magpundok ta isip usa ka simbahan, wala ka nag-recognize mga igsoon sa pulong sa Ginoo that we need to gather together to worship Him, to praise Him. Di man pwede nga mayog ka nga, wala lagi ko diha bodily pastor, but nakigampo magko ninyo. Spiritually, I'm with you. Mga igsoon, spiritual na kayo ka. Di ko ka makitaan. Ha? Ang Ginoo mo'y naghimo, ana. He is praying for us. But we need to be visible in His body. Because God needs our body. Nga ipagamit nato sa Ginoo, mga igsoon, to worship Him. Are you listening? So, nagkuha na ka sa imong trumpet, nagkuha na ka sa imong timbrel, o guban pa nga mga kanang instrument sa music, sa appointed day. Nabulahan ka mo, ni anhi sa simbahan, nga nagdala og mga instrumento,
para inyo nagtukaron, hinaot pa nga ang inyo kasing-kasing apil. Kaya ang unang yun nga gipadala sa Ginoo is the Word of God. The Word of God, mga kaigsuonan. In verse number 4, ingos Bible, for this was a statute for Israel and a law of the God of Jacob. Verse 5, this he ordained in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not. So naay mga pulong, mga kaigsuonan nga dili masabtan nila, pero diha sa music, mga igsoon, magkasinabot sila. Kabantay ka, bisag ang imong kasing-kasing murag ka ng bugat ka iba, makadungog gani ka sa kanang music nga naghisgot kabahin sa kanindot sa Ginoo, murag kag ma-uplift ba? Are you following? Murag ka og kana bitong ma-revive. Naminaw ta, mga kaigsunan? Ma-revive magani ang atong kanang kasing-kasing, makadungog ta sa timsong nato sa atong mga loved ones. Diba? Ipatukan, makinumdum ta nila. Diba? Nga ko lang hangyon na to, ayaw yun mo og feed sa inyong kaugalingon anang mga music, mga igsoon nga ang gipahinungdan yawa. Di kayig yun na ninyo, kay mo na mo eat up, mga kaigsuonan, kaya mga bago karon nga mga tukar, nga wa na'y padulngan, mga igsoon. Di na kasabot unsay mga lyrics diha. Wa na kakaibaw nga ang panawag na ana ang yawa na. Mao na nga mag-careful ta, mga igsoon. Mao na nakapausab sa kasing-kasing sa mga batan-od karon. Ha, sugod sa mga Gen Z. Ang Gen Z karon mga dagko naman. Mao na gipanggamit ron nga puwersa sa yawa, mga igsoon, ang kani mga Gen Z. Kanong panahon na sa managlain nga nasod, tanaw kung sige buhat sa mga Gen Z. The power of Gen Z. Labi, grabiha, gipansunog nila ang mga kanang government offices. Mo na gipangkuyawan na ni atong mga congressman diri sa Pilipinas, mga igsoon, kay basig mo yung musunod. Hinaot pa dili kay perting gubuta na, madamay atong ekonomiya. So, importante ang paghimaya sa Ginoo. Importante ang pagsunod sa guidance nga gihatag sa Ginoo, mga kaigsuonan. But first and foremost, kinahanglan ang imong kasing-kasing sakto sa Ginoo. Because God wanted to see you doing it joyfully. Joyfully, meaning you are approved by God, you are guided by God, and empowered by God by His strength. Pagkaninduta na. Worship isn't just celebration. It's alignment. Dili ra ni siya ka nag-worship ta, nag-celebrate ta, gi-align nato niya atong kinabuhi, mga igsoon. Before correction comes exaltation. So sa di pa ta maminaw sa Ginoo nga badlungon ta, ang pag-exalt, ang pag-praise nag-una na. Pag-andam sa atong kasing-kasing nga sila badlungon ta, mga kaigsunan, makasabot ta nga nasayop manday ta. Kaya ang tao nga wa naandam ang iyang kasing-kasing, pag siya badlungon na siya, suko. Praise opens the heart to hear. Muna, importante kayo, kita masinaypanon man gyud ta, wa may perfect na to, mga igsoon. So therefore, dapat ready ta nga madlungon ta. Especially when we have authorities in our life. Ang atong authority, mamadlong nato, sa dihang badlungon ka, mga igsoon, you need to recognize the authority. Din man na siya gikan, kisa may naghatag ana sa imong kinabuhi. So usa na nga imong i-recognize, then you need to believe in the system of God. Di ba? So kung imong kasing-kasing dili ready ana, mga igsoon, opposition ka. You are the enemy of God's will. Imong gibangga ang kabubuton sa Ginoo. Mo na ang mga batan-on karon, mga igsoon, nadumalaan na sa prinsipis kahanginan nga mao si Satanas. Mao na nga mabadlong gani nimo, mga kabataan karon, ang mata. Di pa ka buka ang baba, ang mata. Mga igsoon, kung butangan pa nagsuga, gapuwa na. Di ba no? Kung butangan nagkanang ba, kung green, malipayon, kung yellow, na confuse, kung panalitan kaning nagpuwa, wa na priting sukua. Usa kay pirmi magsiga. Unsa kay pirmi magsiga sa ilang mata.
Kaya mga bata karon, not only the young ones but also the youth. Badlongon nimo mga kaigsunan, wa na dili na kaya nilang maminaw sa badlong sa authority. So it means their heart is far from the Lord. Nganong di man sila malipay og badlongon? So that is very alarming mga kaigsunan. Number 2, remembering God's deliverance builds trust. Remembering God's deliverance, makapabuild na siya sa imong pagsalig sa Ginoo. God's past faithfulness is fuel for present obedience. Forgetfulness breeds rebellion. Sa atong kinabuhi, sa kinabuhi sa mga Israelites, daghan kay ta makita mga kaigsunan nga bisan kita ma-amaze ta. Grabiyas gibuhat sa Ginoo No, kung kita ipakito na karon mga kaigsunan, wana ang bato na puno nas buwak. Tung bato gipaagas tubig ba? Napuno nas buwak kay tuwa na dito nang luhod na ang mga tao. Kini milagro ang Ginoo diri. Tanaw si metabo. O di ba? Kana laganing saging nga murag mupurmas naong sa Ginoo, wa na tugsukan nagkandila. No, naay tiles nga naay makita ang kanang dagway sa Ginoo, hala, butangan nagkandila diha, magluhod na ang mga tao kay nagmilagro ang Ginoo sa tiles. Di maguna mao. Ilarunon kay ni mga tao mga kaigsunan. Ang atong hinumduman dili ka ng dagway mga kaigsunan nga visible nga dagway wa magita kibaw si dagway sa Ginoo. Ang iyang gibuhat nga mga milagro, ang mga gibuhat niya sa atong kinabuhi mismo mga igsoon ato nang hinumduman ug sa dihang nakahinumdum ta maunay mo build og pagsalig pagyud og samot ngadto sa Ginoo. Mana kung atong kalimtan ang iyahang mga gibuhat sa atong kinabuhi, wala padung na tas pagkarebildi mga igsoon. Dapat ang iyang nabuhat sa atong kinabuhi, una sa tanan, sa diyang giluwas ka. Dapat mo na mo fuel sa imuha sa ipong pag-obey sa pulong sa Ginoo. Naluwas gog ka kay posible ana. Unya dili man itagna mga kaigsunan kay deep inside sa atong kasing-kasing na amang gimingon luwas ka. Nakasabot mo mga igsoon? Dako kay kalainan katubitong sa dihang gipangutan nata kung mamatay ka langit imo kalag confusion. So ano pangutan na din man nagikan nga question. Pero sa dihang naluwas na ta, kalami paminahon. Sigurado ba ka nga sa dihang mamatay ka, ang imong kalag maadto sa langit? Kanindot paminahon pangutanaa. Kay nga naman, kay buha makastubag. Naaman ang witness diha sa imong kasing-kasing. Pero kaning taon di kay bawa tubag, mo na yung malain ang buot. Di ba? Pero kaning kamao sa tubag, malipayon, kayong mutubag, oy, di ka masuko. Ano musuko magkakaibaw magkastubag? Kani mga tao nga musuko pagkatanon ana, niya maingon dayon nagtuo mo kamo ray malangit. Agoy na di na luwas ngano gud taong masuko ka. Di langit tatanan kung masuko di ay ka. Kung ingnon ka nga siguro ka. Dapat di ka masuko kung siguro ka. Kay panaminaw mo. Basi napay masuko diri ba nga ingnon kag sigurado na ba ka sa imong kaluwasan? Basta diha pa naglingkod ka, kadis pastor, lagot na juga ni pastor. Kibaw na siyang luwas ta. Oh, suko ka kibaw. Ako kibaw luwas ba mo oy? Nganong giimo man tag-anon nga nakahibaw kung luwas ka? Wa ko kibaw jud nga luwas ba ka? Mga igsoon, ikaw ra gyud nakahibaw na, basta ako kahibaw ko luwas ko. Nakasabot mo mga kaigsunan? The reason why I'm here is to help you make sure that you are saved. Mauna akong trabaho diri. Psalm 81:6-7. Psalm 81:6-7. The Bible says, I removed his shoulder from the burden. His hands were delivered from the pots. Tanawa na unsa gibuhat sa Ginoo sa mga Israelites. Before ang ilang kinabuhi, gasigilag himo og bricks, gasigilag himo og pots dito sa Egypt para sa mga Egyptians. Slave sila mga kaigsunan. Ug sa igsugo ang ilang kinabuhi tuwa gatuyok-tuyok dito para lang suportaran og serbisyuhan ang mga Egyptians nga dili iya sa Ginoo. So ningon ang Ginoo giluwas ti ka, gi-remove ta ka ang imong shoulder, ang imong kahago akong gitangtang, sa ang imong burden akong gitangtang, ang imong mga kamot ako nang giluwas gikan diha sa pots, gikan diha sa paghimo og bricks.
Nga, nakalimot man sila, anak. Kay pag-abot nila dito, mga kaigsunan, sa lugar nga wa may tubig, no? Pag-abot dito, reklamo man sila. Ingon man sila nga, may pambalik ta. Di pa, unsa gani imong kinabuhi dito sa Israel? Dito sa Egypt? Unsa gani imong kinabuhi sa Egypt? Unya, sige yung reklamo dito, pero daot na kay mga tao, kay kuwang, kay skaon, sobra kayo sa trabaho. Unya, pagkaman, nagutman lang sila kadyot, gitestingan sila sa Ginoo, mga kaigsunan, pero wala na namunal nila, wala na nagbiay-biay nila. Nakapangandoy man og balik sa Egypt. Murag yung mga Kristohanon karon. Di ba? Giyahan ka nga, gawas lagi ang imong trabahuan, kay dili ka makapangalagad sa Ginoo. Mo na main reason nga nung gikuha sila sa Ginoo sa Egypt, they cannot worship the Lord. But the Christians cannot see that. Ang pagsimba nimo bugat kayo mga kaigsunan kay niglunes, daghan kay kag trabaho unon. Unya gikan pagagikasapan pag Sabado. Di ba? Mo man ay mahitabo sa mga Kristohanon, kasapan kay Sabado, di ka matarong inigsimba nimo. Unya nagunahon na pa kay nigbalik nimo magtiwas pag kasaba inig Lunes. Makaymaya kas Ginoo inig Domingo. Wala kinabuhi sa mga Kristohanon, kapoy ba? Gikulata kag ayo Lunes hangtod Sabado, pagka Domingo hangos ka mga Kristohanon na simba. Unya mabunalan pa jud kas mensahe si Ginoo, miyon na ka sobra na ni. Muna lagot na kay mga tinanawan sa mga miyembro sa pastor. Kaya nga naman, kapoy kay may pastor sa kalibutan. Oy, dapat diri, imo na may kapuhapon ba? Unsa naman taan ni? Munang gikapoy ka, wa kay kalipay, tungod kay sayop ang nahimutangan sa imong kinabuhi. Munang ang tinguha sa Ginoo, kuhaon sila sa Egypt para maka-worship sila mga kaigsunan. So, ang karong panahon na, gikuha, dapat kuhaon ka diha kung asang lugar na, nga napakgan ka sa imong pagpangalaga sa Ginoo, unya giyahan ka sa Ginoo para makaabot ka sa promised land, sa imuhang kinabuhi. So, karon nakuha na ka. Karon pag-abot na dito sa, nagbaybay na unta ka dito sa kabubuton sa Ginoo, wa makakita og pagkaon. So, sira na si mo kunahuna, may pas akong trabaho. Wa na ka ni consider nga di mo sumpayan ba may pagkus sa trabaho makakaon pa ko, pero unsay reason ganing nga gipapahawa ka sa Ginoo, di ka worship. Yung anong di man nimo sumpayan na may pasok kong trabaho, di ko ka worship. Wa ka nagunahon na ana, ang imo ginahon na imong tiyan, ang imo ginahon na nagutman ka sa dihang ni resign ka. Di ba? Ang wala nimo nakit-i, wala ka ni sunod sa instruction, wala ka ni follow. Mao na ang Ginoo wala ni hatag sa provision, wala ni open sa opportunity. Ngano man, because ang imo rang gi-concern imong tiyan. Mao na nahitabo sa ilaha. Mga igsoon. So, gipahinumduman sila sa Ginoo, gi-remove na ka anang sitwasyon na. Verse number 7. Thou callest in trouble, nanawag ka, and I deliver thee. I answer thee in the secret place of thunder. I prove thee at the waters of Meribah, Selah. Unsa maning waters of Meribah, mga kaigsunan? Unsa may pasabot aning Meribah? Meribah, it means quarrel. Nasa the water of Massa. Unsa pasabot ato? Ha? Kulang sa trust. No trust. Ang tubig, pait. Dito sa Mara. Kato sa Masa, mga kaigsunan, ang pasabot ana, kuha na siya kanang lack of trust. So mo na nahitabo. Unsa may kanang experience nila dito mga kaigsunan sa dihang gipaaga sa Ginoo ang tubig gikan sa bato. Di ba sa may gipakita sa Ginoo nila that God can provide even sa mga desolate nga lugar. Kay bato wa magitubig ana, pero nganong napaagas man si Ginoo. So ginimindan sila sa Ginoo, nakalimot mo da. Pilting limutan ninyo. Mo na kita mga Kristohanon,
Muhimaya lang ta sa Ginoo kung medyo tubig-tubigan, pero bawa gani ang tubig, ngano ang himaya nato mga kaigsunan, malaya man. Unsa di ay nagpabuhi sa ato ang kalipay? Ha? Ang kwarta di ay, mao ni tubig nato. Kung ang tubig sa atong kalipay mga igsoon, ang pulong sa Ginoo di gyud mahubas. Sa ato pa dili mawala ang atong kalipay, malay kwarta, way kwarta, it doesn't matter. Ang atong kasing-kasing joyful gyapon. Nakasabot na, dili nawala ang atong worship mga kaigsunan. Kaya wa may bayad ang worship. Wa may bayad ang worship. Anything you can offer to the Lord. Wa man siya nag-require nimo mga kaigsunan nga pugson gyud nimo makaabot gyud ka ana nga amount kay mao na ang requirement. Wala eh. Ang gipangita sa Ginoo is your truthfulness. Kay ba ang Ginoo sa iyang gi-provide sa imong kinabuhi. Wa siya nangayo mga kaigsunan beyond what you can. Di ba? Ang gipangayo sa Ginoo is your honesty, your loyalty, your worship to Him. Mao na siya ang gipangayo sa Ginoo nato. Pero sama sa mga kinabuhi sa mga Israelites, nakalimot man sila. O dapat kita pahinumduman sa tas Ginoo ani. No, gipahinumduman man ta ani. Di ba? Unsa may gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi previously? Giyon sa makaniya. Unsa may bugti nimo sa imuhang sa pagkahinumdom nimo giyon sa kapagluwas sa Ginoo. So just try to imagine kung wa ka naluwas mga kaigsunan, karong panahon na kinsa ka. Kung wa ka naluwas sa klase sa kinabuhi nimo before, si kinsa ka karon? Di na to ma-imagine mga igsoon. Unsay dagan ha sa imong kinabuhi? Wa ka kahibaw nga naa di ay impierno, naa di ay langit. Lalimad ka na, kamo kahibaw na mong nailangit di ay? Nga kahibaw na mong adto mo padung dito? Sigurado na ba mong adto mo padung dito? Kunya ang pagpangandam naman diri. Usa pa may andamon pastor nga padung naman sa langit. Mao gani mangandam ta kay padung ta didto. Kung padung ta sa impierno, wa na ang andamon. Nga naman sunog ko na tanan didto. Walay reward dito mga igsoon. Pero tungod kay padung man ta sa langit, mangandam ta. Usa man to andamon para mahimaya nato ang Ginoo mga kaigsunan sa panahon nga tuwa na ta didto. We can offer crowns. We can offer unsa iyang i-reward nato didto, ma-offer nato sa iya ha. Nakasabot ha? Mga gituduan ko ta niya mga igsoon nga naay mga rewards lagi. Kaning atong kinabuhi diri naay reward nga nagtangag aning atong pagpangalagad sa Ginoo nga igabot sa panahon nga kuhaon nata sa Ginoo tuwa nata sa langit ato nang ika-offer sa iya ha. Dunay treasure nga gipapangita sa Ginoo nato diri nga mao ang mga kalag mga igsoon nga naay nagtangag nga ganti. Treasure na nga hantod sa langit ang reward madawat na to dito dili lang kay diri. Tagaam sa tas Ginoo na diri, pero abot sa langit mga igsoon ang kanirang kalag nga trabaho nato. Ngano naka-focus man gyud ta kaayo anang makakwarta ra ta di ta ka kuan ka atiman og kalag. Nakasabot ta. Mulay concept sa tent making mga igsoon. Dili kay kwarta ra atong tanawon, kundili naay kalag diha nga makuha nato. Nakasabot ta ani atong gipambuhat diri. So hinaot pa nga dili kwarta na inyong tanaw na. Delikado mga igsoon nga puro sila na kwarta inyong utok ba. Alright? So, klaro kayo ang gingon sa Bible ha? Naadiri sa verse number 7, nanawag sila, giluwa sila sa Ginoo. Kita kusukit na manawag karon. Mutubag ba ang Ginoo sa ato mga tawag? Kapila na kagitubag sa Ginoo, kapila na kag-rescue sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw nagkalimti. Ayaw kalimti, dapat mag-fuel na mga kaigsunan sa imong pag-obey. Sa diyang mubasa ka. Tanawa, sa ilaha, even in doubt, God provides. Bisan nag-doubt sila sa ilahang pagtuo sa Ginoo, nag-provide gyapon ang Ginoo. But, kaniya itong bantayan, testing His presence reveals a lack of trust. Kaya testingan mo ang Ginoo ba? Tistingan man nilang Ginoo sa may makaya baka sa Ginoo nag pagpakaon nato diri. Kaya baka ta si Ginoo rescuehon ani? Ila magitistingan ang Ginoo. Mga igsoon, mo na ang Ginoo niyo siya nga kanay pinaka-imposible gyud, sige. Bunali ang bato.
Di ba nireklamo hastas Moses gud niingon nga Lord unsa naman ni Lord? Ang mga tao gareklamo ba na imo pabunalan ug kanimong bato noon? Naminaw ta mga kaigsunan? So, ang Ginoo dili bakakon sa iyang mga promesa. Number 3, God speaks, we must listen. Trabaho sa Ginoo nga motudlo. Obligasyon nato nga maminaw. In Psalm 81 verse number 8, ingon sa Bible mga igsoon, "Hear, O my people." Are you God's people? Amen. Paminaw. "And I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me." Unsa may panalangin ana kung ang Ginoo mo na mo testify mga igsoon, favor. Bisag asa ka mo adto ko sa trabaho nimo na kay favor, it is God that will make it happen. Mo explain ka sa mga tao, it is God that will give you guidance. Siya mo testify for you. Siya mo pamatuod, siya mo hikaps kasing-kasing sa mga tao nga mosalig siya nimo. Kanindot ana atong kinabuhi mga igsoon ko ang Ginoo atong kuyog. Ingon ana ang klase sa kinabuhi sa Kristohanon kung ang atong relasyon sa Ginoo lig-on mga igsoon. Naminaw ta ba mo ra ginaigi pangayo ay paminaw mo nako. Kaysa diyang maminaw ta sa Ginoo, makakita ta sa sense sa iyang pulong mga igsoon. Uy, sakto man na yung Ginoo di ay. O kanusa man na siya masayo. The reason why di ta kasunod sa Ginoo mga igsoon because we shut our ears sa iyang pulong. Wa na to gipaminaw, wa na to gibasa, wa ta naminaw sa mensahe, di ta mag-review. Ma-review naman unta na. Wa na to tagaya atong kaugalingon nga ma-feed ba ang atong soul, ang atong spirit sa pulong sa Ginoo. So, when God speaks, we do not listen. So that is why walay nahitabo sa atong kinabuhi nga kuan sa mga panalangin way niabot. Nasirad-an mga igsoon, walay favor. Dili siya mo pamatuod sa atong mga gisulti. Pero kung ang Ginoo mo pamatuod sa imong gisulti, ang mga tao mga igsoon maglong sa imong istorya. Ni mangutana taon sa may ikasulti nimo ani Brad. Mas may gyuning naay wisdom ba? Kay nakakita sila wisdom nimo. Kinsa man ang lihok? God. Because He promised, kung maminaw lang ta, ingon siya, "And I will testify unto thee." I will testify unto thee. O di ba? Nisulti ka, nya ningon na Ginoo, I testify. Kanindot ana. Di ba? Ako yung pamatuod ana, sakto na yagingon. So kung ingon ana ang Ginoo mga kaigsunan mo buhat, asa maglugaras kalibutan nga kuad ka kanang ma-humiliate ka. Di ka maulawan. Panaminaw ta? Oh, nakaabot mo ba itong pagtuuan eh? Kung maminaw di ay ta, ninduta daig favor oy. O paminaw mo. Ayun yung sapungin na yung dunggan pinagi sa sala. Divine instruction is not hidden. Wa nagitago mga igsoon. Ang problema, it's often ignored. Listening is the first act of love. Do you love God? Listen to Him. Isod kaya ni mong sige tayo ingon nga higugma ko sa Ginoo. Di ka maminaw sa mensahe? Namakak ka. Hinumdumi ha? Divine instruction. Kanang gikan sa pulong sa Ginoo, gikan sa mensahe sa Dios. Wala na gitago, gihatag na, giwali magani na. Pero ang problema, atong gi-ignore. Atong gi-salikway. So, muna dako kayong problema. Number 4, idolatry invites emptiness. Idolatry. So, kasabot naman tag, unsa ng idolatry mga igsoon? Na? Dili naman na pag-worship og image. Anything that hinders you from serving God, from going closer to God, basta bisag kinsa na nga nibabag diha, idol na. Idol na. Verse number 9. Ano sa English Bible? There shall no strange God be in thee, neither shalt thou worship any strange God. Nahinumdumi ha? Kinsa man ay mga tawhana giingnan sa Ginoo, mga linuwas niya gikan sa Egypt. Kita mga igsoon, usa sa ta nga linuwas sa modern Egypt karon.
Giluwas ta sa Ginoo ug niyon ang Ginoo mando niya mga kaigsunan ayaw sugot nga naapay mga strange god diha sa imong kasing-kasing. Ayaw sugot nga naapay mga strange god diha sa imong kinabuhi. Gibawal na sa Ginoo mga igsoon. So idolatry nganong gibawalan ta because idolatry invites emptiness. Muna daga mga Kristohanon dapat joyful ta because we have the Holy Spirit within us. Kinsa man na ang Holy Spirit? Kinsa man na siya? Siya ang mo comfort nato, siya ang mo guide nato, siya ang maghatag natog joy. Sa ato pa kung atong gitugutan nga ang Ginoo mo lingkod sa trono sa atong kinabuhi, ang joy mga igsoon mo na bandera nga ang king present. Kabantay mos gingharian, no, malipayon ang mga tao kung ang bandera tuwa dito gawagayway dito sa gingharian kay ang hari naa. Ang hari present. So sa ato ang bandera nato mga igsoon nga gihimo naman is Ginoo atong kinabuhi nga templo, ang joy kaning atong dagway nga malipayon mo na pasabot present ang Ginoo. Amen. Sa may tabo pag ang Kristohanon muguton. Di man mubiya ang balang espiritu mo na pinaka-worst. Gipriso nimo ang balang espiritu sa imong dungeon. Worse na. Kay wala nilakaw ang king. Imong gi-ignore ang king. Mao na nagkaguol ang imong kinabuhi. Nganong ma-ignore man nato ang hari? Because we have idols in our life. We have idols. Mao na diri sa verse number 9 gibawalan mga igsoon, no strange god be in thee. No strange god, tanawa sabta maayo ha. No strange god be in thee. So meaning ang idol dili lamang kanang naa sa diha mga igsoon na mga butang kundi sa imong kinabuhi pwedeng na ay idol diha. Anything that replaces God will eventually betray us. Nahimo mo siyang idol. Idols promise much but deliver nothing. Mao na mga idol mga igsoon. Daghang kay mga promise na sa dihang liko-liko pa atong kinabuhi, wala pay straight nga direksyon nga padung na gyud sa langit sigurado mga igsoon. Nagliko-liko pa atong kinabuhi ba? Daghan kay mga promises kung buhaton animo didto ni kuan, ani nga ribulto, buhaton animo didto, mo ni mahitabo, tuod pud tay mga tao natiguwag na lang mga igsoon, wag yun nahitabo. Nakasabot mo? Because when the idol gives the promise, he cannot deliver. Di ko siya makadeliver. Mao to nahitabo mga igsoon sa mga idols panahon ni Elijah, sa mga propeta dito nga hala daghan kay sila gi-worship nga mga idol. Simple na kayong request. Munaog ang kayo gikan sa langit aron i-consume ang altar. Simple. Wa gyud din tay idol nila nga nakasulbad o naka-provide sa ilang gikinanglan. Unlike Elijah who believes in the true God, gipartidahan pa mga kaigsuonan, ang iyang altar gipakanalan pa tuyok, gipabubuan pagtubig, gipapunduhan pagtubig ang kilid-kilid, pertinag yung lisura pasigaon. But the fire from God consumed the altar of Elijah. Are you listening? Mao na kung Ginoo may atong alagaran, walay babag mga igsoon, walay ali, walay problema atong kinabuhi. Nga dili na to kaya sa gubangon mga igsoon. Pero atong replacean, atong ilisan ang Ginoo sa atong kinabuhi, mao na gihimo natong idol, kung kinsa man na atong gipuli, usa ka adlaw, mao na muguba sa atong kinabuhi. It might be a person, it might be your job, it might be a business, it might be anything mga igsoon nga imong gisaligan sa imong kinabuhi, nga gipuli nimo sa imong pagsalig sa Ginoo, kanang tawhana, maunay muguba sa imong kinabuhi. Kay usa ka adlaw, mubitray na nimo. Bisan pag imo ng kaliwat, bisan pag imo ng ginikanan, bisan pag imo ng anak, bisan pag imo ng bana, bisan pag imo ng asawa, basta nahimo na ng ali sa imo pagpaduol sa Ginoo,
mo betray na nimo one day, maunay mo pasakit nimo mga igsoon. Because only God nga matawag na to nga tinuod yun. When He says it, He will do it. Dili bakakon ang Dios mga igsoon. So mo ni nakanindot ani. Naagyoy presyo ang pagsalikway sa pulong sa Ginoo. The cost of ignoring God's voice. Dili gyud nato angay siyang i-ignore mga igsoon. So I hope nga sa inyong mga kanang daily life ninyo, never forsake God's word. Na kung mahimo mag-review jud ka sa mga mensahe sa sud sa usa ka semana, naagyo kay adlaw nga imong i-devote mga igsoon, pakara lang guna diha god. Di ba? Let the message of God nga magbansiwag diha sa inyong balay. Pasalamat mo nga laliman kag inyo pa kong imbitaron, pastor, adto sa amo, pastor, pagwali dito, pastor. Di ba? Nya, unsa ko pagtuyok ka lang daghan kaayo. Ganindot na mo open na ka sa YouTube, mo open na ka diha, nya imo ra i-play. I can be in your houses at the same time. Na-review ang mensahe nga gihatag sa Ginoo nato, ato man ni. It is for us to keep kay kani mga messages mga igsoon kung imong tanawon ni abay ni sa provision sa Ginoo. Nakita ninyo mga igsoon? The message should be an instruction. So kung panalitan ang message sa Ginoo naa diri, unya ang gipabuhat sa Ginoo perting layuan, di matakdo ba? Unsa may instruction, unsa may buhaton nato diha? Pero nakita ninyo ang synchronization sa message ug sa iyang gipabuhat ug sa ang mga nangabot nga mga provision sa atong kinabuhi. Tan-awag unsa ka synchronize mga igsoon. Nakita ninyo? When God makes the move, di gyud na magkasumpaki ang mga steppings. Pero kung kita'y pataka tag move mga igsoon, walay giyas Ginoo. Bisan mismo ang atong tikang sa wala gitumban sa tuo. Naglakaw ta together, nagtinumbanay tag tiil, nangatumba ta mga igsoon. Mas tambol gyud ta. Ngano man, only God can make our steps na kanang safe mga igsoon. Wa ta nagtinumbanay sa matag usa. Bulahan ang nagtuo sa Dios. Bulahan ang naminaw. Bulahan ang nituo. Bulahan ang hisunod. Are you listening? So inaot pa nga ato ning ibutang gyud nga Lord, help me not to ignore you. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message this morning. Help us, O God, not to experience sa na-experience sa mga Israelites nga sa dihang giluwas na sila nimo dito gikan sa Egypt. Nagpakita sila, Lord, sa confusion. Na-confuse sila, nagpakita sila sa ilang pagduda nimo. So please help us, Lord, nga sa among pagpangalagad, Lord, di gyud kanamo dudahan. You know the way. Kay ikaw man naghimo aning kalibutan na. You know what is best for us. Kay ikaw man naghimo namo. You know what we need to do sa among kinabuhi, Lord. Kay ikaw man ang nag-orchestrate ani tanan diri sa imong buluhaton. So please help us to believe in your guidance. Help us to believe in your words, O God, nga maoy amo agyod nga masaligan aning kalibutan na. And allow us, O God, not to forsake your word, but rather help us to use your word as our guide. Sama sa imong giingon, sa imong pulong, Lord, nga maoy among suga ang imong mga pulong aning kalibutan. Salamat, Lord, aning higayon nga kami naka-gather po ng mga prayer request. And katong mga gipag-pray kaganina, Lord, I pray nga ikaw padayon ato nga mahimo tunamo, Lord, sa pag-ampo during the week. Salamat kay Lord sa opportunity. And I pray that you will bless us continuously today. Daghan ming angay buhaton, Lord, para ugma. And I pray that you will bless also the meeting sa BIIT karong gabi, Lord, na nagdaghan ang mga tao nga madala namo para mahatagan o paglaom usab sa panginabuhi o makahigayon mi, Lord, sa paghatag sa imong pulong. Salamat kaayo, and please use us, Lord, for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.